And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid, at pasensya na po kayo. Medyo nagkaroon lang po ng konting depekto yung mga operators. Okay? And, well, anyways, alam nyo, if you're praying, then yung mabuti ang lagi magpiprevail, mga kapatid. Okay? Alright, and today is Friday na naman, mga kapatid. Ito po yung katapusan ng ating programa. And ako po ay nagpapasalamat na binigyan tayo ng Panginoon na magandang panahon at programa. At ako po ay naniniwala na tayo po ay merong magandang pagpapala sa Panginoon sa araw nito, no? And ngayon ay meron po tayong magandang pag-uusapan po ngayon. At marami po akong kasama ngayon ng mga tatay, mga padre di pamilya. At ako po ay naniniwala na sila po ay may magkakaroon ng bagay. Ito po ay programa ngayong tanghali, mga kapatid. Usapan po ng mga padre di pamilya, no? Usapang panglalaki, no? Kaya ako ay naniniwala na kinakailangang ma-develop po sa buhay natin ng mga lalaki yung ating pong leadership. Now, mahilig tayong gumamit ng salitang pagkalalaki, pero saan natin ginagamit yung pagkalalaki? Hindi po yan nakukuha sa braso, mga kapatid. Hindi po yan nakukuha sa dibdib, hindi po yan nakukuha sa kung anong alam natin sa self-defense. Pero ang pinakamaganda po sa pagkalalaki ay prinsipyong panglalaki. Ano ho? Which we are getting from the Word of God, from the Bible. Okay? And ako po ay naniniwala na tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa araw na ito. Okay? Kayo mga nagsusubaybay ngayon, please let us know kung okay na po sa inyo kasi may nag-aano po dito na medyo wala raw nawala daw. So, alam nyo, I don't know what the devil is trying to do, but I believe na ang Panginoon po ay hindi po niya papahintulutan na mawala po ang lahat ng ito. Ano ho? And alam nyo, lahat ng pinag-uusapan po natin dito napakalaga eh. Kaya ayaw ng Diablo na mapalabas po ito eh. And ang ayaw ng Diablo, di ba, sabi ko nga po sa inyo, gusto ng Diablo sirain niya ang pamilya. Okay? Sapagkat galit na galit siya sa Diyos. At ayaw ng Diablo na makita na makita yung imahe ng Diyos. And do you understand, mga kapatid, na the best God's way to propagate, God's way na i-propagate yung kanyang image, mga kapatid, ipahayag, ipakita, palawakin, is through family. Kaya nga po ang sabi ng Panginoon kay Adam and Eve, go and multiply and replenish the earth. With what? With people in the image of God. Okay? Now, so makikita po natin ngayon, ayaw ng Diablo yan. Kasi ayaw ng Diablo na kumalat ang imahe ng Diyos eh. Ang gustong ipakalat ng Diablo yung false image of God. You see? Yung maling imahe ng Diyos. Yan ang gustong ipakalat ng Diablo. Imahin na hindi nagsasalita, imahin na hindi nakapakinig, imahin na walang kwenta. And that's not the true image of God. The true image of God is in His creation, not made by man, but made by God. Okay? So, ganyan po, mga kapatid. Titignan nyo, ang pinapakalat ngayon, true religion, yung sa pamagitang reliyon, mga kapatid, pinapakalat yung false image of God, which is not the true image of God. Okay? The true image of God is in His creation of human being. Okay? Kaya, mga kapatid, nais kong makita nyo po na ang bawat isa ay magkaroon ng magandang konsepto sa kanyang isipan. Magkaroon ng konsepto sa kanyang isipan na ako ay nilikha ng Diyos ayon sa imahe ng Diyos, kaya kinakailangan mag-produce ako ng katulad ko na nilikha ng Diyos ayon sa image ng Diyos.
Okay? Kaya mga kapatid, mangyayari lamang po yan pagka meron po tayo, pagka maayos po ang ating pamilya. Okay? Kaya nga po, ang pinifix natin dito mga kapatid ay another level ng family. Okay? Na paganda ng paganda ng paganda, paayos ng paayos mga kapatid, hanggang sa makita po natin ang totoong imahe ng Diyos. Okay? Alright. And kaya ngayong umaga po mga kapatid ay meron po tayong mga kasama rito. Of course, yung dati ko mga kasama po rito ng mga co-host ng or mga host ng mga programa po natin dito sa ating pong broadcast mga kapatid. Kasama po natin dito si Brother Conrad. Yeah, Brother Hello Conrad. po. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at enjoy watching lamang po. Alright, kasama po natin si Brother Michael. Magandang hapon po sa inyo po lahat. Thank you po. At kasama po natin si John Hill. Magandang tanghali po sa inyo lahat and thank you for being with us. And of course, kasama natin ang ating Vaticanong komedyante pero totoo po sa kanyang buhay mga kapatid na talagang siya po ay isang tunay na huwaran ng isang ama at isang asawa. Okay? Alam ko nakikinig po ngayon si Cynthia pero kung may masasabi ka, i-type mo na lamang. Okay? Alright. Para meron namang nakakabasa. You know, kaya kasama po natin si Brother Noel Gumabay. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Okay? Now, marami po tayong mga tatalakayin dito pero ito mga kasamahan ko, narinig nyo na po yan. And ako po'y gusto kong makarinig mula po kay Brother Noel. Mamaya, marinig niyo po. Ako po'y nagpapasalamat sa Panginoon. Matagal ko na po siyang kasama. Nakita ko po ang kanyang pamilya. Nakakausap ko lagi ang kanyang asawa. Nakakausap ko ang kanyang mga anak. Nakita ko po kung paano lumaki ang kanyang mga anak. At by the way, for the information of everybody, siyang kauna-unahang ikinasal po rito dito po sa building na ito, dito po sa Apubay. No? And ngayon, pinagpala siya ng Panginoon ng anak na 2 babae at 1 lalaki. Ay, wala. Dalawang babae lang pala. Okay. Kapitbahay pala nila yung lalaki na yun. Okay. Alright. And kaya, mga kapatid, maganda ho ang ating usapin ngayon. Alam nyo, napakahirap po sa isang tatay, mga kapatid, sa isang lalaki na nangunguna sa tahanan bilang isang leader, mga kapatid, na manguna ka na yung prinsipyo ng salita ng Diyos ang iyong ibinibigay sa iyong asawa at sa iyong mga anak na minsan ay hindi, or most of the time, to be honest with you, kapag ka ang asawa po ninyo ay siya po'y lumaki sa sanglibutan, no? Lumaki na nakita niya yung sistema ng sanglibutan, pamamaraan ng sanglibutan. Lahat mga kapatid, lalong-lalo na nakaranas mga kapatid ng karangyaan ng sanglibutan at nakaranas pa ng nagtrabaho sa sanglibutan, lahat ng iyan. So, bigla kang papasok sa buhay may asawa na ang prinsipyo ay salita ng Diyos. Napakahirap po yun mga kapatid. Talagang, I'm telling you, parang nagkaroon, parang napunta sa pamilya mo yung Iran-Iraq war. You see? But, kaya gusto kong malaman kung paano po nanindigan ng isang tatay, paano na ipagpatuloy. The fun. Marriage should be fun. You see? Pero, alam niyo mga kapatid, hindi ito nagiging fun, hindi ito nakakatuwa minsan sapagkat merong quarrel, merong labanan, merong fight sa loob ng family. Now, what are the things that causing the fight? You see? Now, dapat pong makita po natin yan. It is the conflict between the world standard and the biblical standard. So there's always a conflict, mga kapatid. Kaya nagkakaroon po ng labo-labo. So it is always the flesh against the spirit. It is always the carnal versus the spiritual. You see? So it's always like that, mga kapatid. Kaya bibihira po ang mga kalalakihan nag-overcome na ang kanilang wife ay hindi sumusurrender doon po o nagsasubmit
doon sa biblical principle. Bihira po tumatagal ng ganyan. And before you know it, minsan kapatid, ang nagsasabit na ay yung lalaki sa world view or system ng kanilang pamilya. Ain't that sad? Pero tandaan niyo po mga kapatid, marriage is fun kapag ka ipinagpatuloy niyo po ang programa ng Diyos sa inyong marriage. Pero kailanman hindi ho yan magiging masaya kapag hindi ang programa ng Diyos ang nanaig sa inyong pamilya. Okay? So narito po mga kapatid si Brother Noel. Tatlo kami rito magtatanong, apat kami magtatanong sa kanya. And then, of course, itong kasamahan ko, habang sila nagtatanong, meron din naman silang masasabi. Okay? So meron man silang magandang conclusion. Okay? Alright. So, Brother Noel, alam mo, kung meron man akong isa sa mga hinahangaang tatay, ngayon mo lang siguro maririnig to sa akin, kung meron man akong isa sa mga hinahangaang tatay dito sa ating simbahan, ikaw na yon. Salamat po, Pastor. Yeah. Ngayon mo lang na assured na meron palang naniniwala sa iyo. Totoo, Pastor. Alam mo, sa dami ng tao po rito sa iglesia, ikaw lang ang taong may tiwala sa akin, Pastor. Salamat sa pagtitiwala. Alam mo, nagkakamali ka rin dyan. Kasi ako naniniwala naman na si Brother Roy naniniwala sa iyo. Yeah. Estudyante ko yun eh. Estudyante mo si Brother Roy, no? Sa GSC. Yeah. Pero alam mo, naniniwala. Alam niyo, naniniwala naman siya sa iyo. Naniniwala. Pero talaga ako, personally, naniniwala ako. Nagpapasalamat ako. In fact, hindi lang ako naniniwala, humahanga ako sa iyo. Siguro kung hindi ako ang pastor at ganyan ang ginagawa mo sa iyong pamilya, tapos nakikita ko, magiging huwaran ka ng aking buhay. Salamat po, Pastor. Yeah, magiging huwaran. Ngayon, nakita ko, alam ko si Cynthia nakikinig ngayon. Alright? Cynthia, pwede ka namang pwede kang mag-comment, no? And tulungan mo kami rito, no? Tulungan mo si Noel dito. Alam ko talagang binaback up mo naman to. By the way, sinong nagbihis sa iyo ngayon? Ako lang, Pastor. Sa Sunday. Palagay ko, binibihisan ka lang ni Cynthia, Pag Sunday. Linggo, at saka Miyerkules. May sinasabi po yung anak niya eh. Ano sabi ng anak Sige niya? po, Pastor, i-hot seat niyo po yan. Pambira. Oral exam. Waliwanag po eh. Pauline Martinez gumabay. Oh. Sige lang Yeah. po, Pastor, i-hot seat niyo. Yeah, oo. Buka yata hindi mo nabigyan ng baon to eh. Naniniwala rin naman daw po si Pastor Louie kay Sir Noel. Yeah, naniniwala. Akalain mo mga Dalawang pastor na po. Mga pastors ang naniniwala sa iyo. salamat Sana marinig po. ko si Pastor RJ at si Pastor Bernard. Pastor Bernard, you know. And yeah. Okay. Alam niyo, nakita ko po yung buhay ni Brother Noel, kung paano niyo i-drive yung kanyang family. Kasi nagkakasama na po kami nito, binata pa lang to. Pero hindi kami gaanong tumagal na magsama ng binata pa siya. Kasi ako'y nagpapasalamat naman. Baka maaga akong nawala sa ministry. No? Ako sinasabi ko lagi, kung kaming dalawa ni Pastor Alan nagkita nung hindi pa kami pastor parehas, walang maliligtas sa amin. Okay? Kung si Noel naman mga kapatid, nakasama ko to nung binata pa ako at binata pa rin siya at nagkabarkada kami, impyerno kami parehas. Okay? Pero salamat sa Panginoon na natagpuan ko ho siya nung ako'y pastor na. No? Ngayon, nakita ko, Brother Noel, yung sistema and everything, kung paano namamalakad, pinapalakad ang iyong pamilya sa pamagitan ng mga naririnig mo din sa simbahan. Now, meron ka bang nararanasan na parang sasabihin mong dragging ang unahin natin si Cynthia kasi siya ang kasama mo lagi. Yeah? So, meron ka bang naramdaman na parang dragging? Yung parang napakahirap dalhin o itayo o ipasunod yung naririnig mo sa simbahan? Maraming beses, Pastor. No? Katulad nga po ng sinasabi niyo, Pastor, na ayaw po ng diablo na magkaroon talaga ng isang makadiyos na pamilya. At it's always a battle. No? In every leadership
may opposition lagi. Yun, no? tama. Biyaya ng Panginoon kasi alam niyo po, isa sa ako po kasi ay nagbabase lamang sa kung ano po yung itinuturo ni pastor regarding family, no? At wala po akong ibang sinasabi po sa aking pamilya na kung ano po yung itinuturo sa church ay yun po yung ating susundin. At alam niyo po si Cynthia ay ako ay nagpapasalamat na si Sister Cynthia ay siya rin yung talagang kalooban ng Panginoon na ibinigay niya sa akin. Kasi alam niyo by profession po si Cynthia po ay isang engineer, no? At syempre kumikita siya ng pera, nakapagtrabaho siya sa abroad, nakapagtrabaho siya sa Japan, hindi bilang isang agogo banana, kundi nagtrabaho siya bilang isa sa electronics, no? At yun nga po yung isang battle po namin yung financial, no? Ano po? Kasi ako po ay isang sundalo at nung araw, nung kapanahunan namin ay maliit lamang yung sinasahod ng isang sundalo. Ngunit sa biyaya ng Panginoon na sa pamamagitan ng ating pastor, yung kanyang itinuturo regarding, kasi isa sa pinaka-battle talaga ng pamilya is the financial, no? Hindi po yan kaila, no? Lalong-lalo na pag pagkakasyahin mo lamang yung iyong sahod, na kung saan yung sahod naman ng isang sundalo ay wala namang ibang resources na pinagmumulan, kundi nagdidepende ka lamang sa payslip mo. Wala ka namang ibang aasahan. So, ano ang iyong dapat gawin? No? At ako po yun po yung battle namin ni Cynthia na hanggang sa ngayon ay, of course, alam mo kasi pag nasanay kang humawak ng pera, na kung saan hindi mo alam kung paano mo gagamitin ang pera, para saan ba ang pera, no? At dumarating sa point niya yung gusto niya maghanap buhay, no? Every time na gusto niya maghanap buhay, sabi ko, sige lang pa, maghanap buhay ka, pero siguraduhin mo na hindi mo mapapabayaan ang obligasyon mo bilang isang So ayaw mo sa asawa mo na nagtatrabaho? ayaw ko po na Kailan ka gumawa ng magtatrabaho po. decision na ayaw mo sa iyong asawa na nagtatrabaho sa... I mean, yung pag sinabi natin nagtatrabaho, hindi yung trabaho sa bahay, trabaho sa labas. Sa labas na po, siya Pastor. ay kumikita. Yeah. And sabi mo kanina, siya ay isang professional engineer at pwede siyang kumita pagka nag-apply siya sa electronics, you know, Yeah, sapat doon siya nanggaling. Okay? Now, sa madaling sabi, kumikita siya ng malaki na pwede naman talagang matutuwa ka as far as yung salary is concerned. Yeah, Ano? opo. But, so, kailan ka gumawa ng decision, nabuo sa decision mo na ayaw mong pagtrabahuin ng asawa mo na sa labas? Nung narinig ko na po dito sa church, yung Sa church. katuruan ng salita ng Biblia, na ang lalaki dapat ang siyang maghanap buhay. Tama. Siya dapat ang mag-provide ng pangangailangan ng kanilang Wow. pamilya. Wow. Wow. Napakaliwanag po yun eh. Lalaki, hindi babae. Yeah. Kaya sabi ko sa kanya, kung sinabi ng Bible na ang babae ang siyang maghahanap buhay para sa pangangailangan ng kanyang pamilya, wala tayong malaking Abay, usapan dyan. kung ako rin lang naman sasabihan ng gano'n, matutuwa rin ako, ha? Opo. Abay, Tama po yun. Pambira. Okay na tayo sa bahay. Maglaba-laba tayo. Walis-walis. Babae naghahanap buhay. You know? But, so, gumawa ka ng decision na bunga ng narinig mo sa simbahan. Opo. Pastor. Okay? Ngayon, pero that time ba nagtatrabaho pa siya? Bago ka gumawa ng decision? Bagong kasal po kami ni Sister Cynthia, nagtatrabaho po siya. Nagtatrabaho po So, sa siya. madaling sabi, bago ka gumawa ng decision na ganyan, nagsusweldo siya. Sumisweldo At po hindi siya. ba sa sweldo? Malaki, Opo, mas malaki, sigurado ko, mas malaki ang sweldo niya kaysa sa'yo. Opo, Pastor. Kasi Opo. back in those days, yung sundalo ay talagang umaasa sa pagbibenta ng combat boots. Totoo At po saka yan. uniforme. Yun po, yan. At saka mga gas slip. Gas slip, saka yung Yeah. mga ammunition. mga ammunition. Yeah. But,
ang ibig ko sabihin, okay, gumawa ka ng desisyon na gano'n, naisip mo ba na pag pinatigil mo yung trabaho, ay kayo ngayon ay kakapit lamang sa anong ranggo mo that time? Nag-asawa po kami ni Sister Cynthia is corporal. Corporal. Corporal po kami Good night. nag-asawa. Magkano ang sweldo ng corporal nung panahon na yun? Napakaliit po ng sahod ng sundalo that time eh. Hindi ko lang ma-remember. Pero napakaliit. Hindi siguro ako nakakatanggap ng mga 8,000 mga gano'n. Oh, wow. Monthly? A month. Wow. A month po. Oh, man. Napakababa po ng sahod ng sundalo. That time, 1997. Oo, pero siguro sa Opo. panahon na yan, baka Yeah. si Cynthia kumikita na may 20. Opo. Kumikita po Yeah. siya at siyempre nagtatrabaho po siya sa isang malaking electronics electronics, dyan sa alam ko yun, Angkor. kasi- Sa Angkor dyan sa Alam ko kasi katabihan ng kumpanya na tinatrabahuhan ni Lerma bago kami napunta sa ministry. Opo. Okay? Opo. Then, parang ganun din eh. Si Lerma, maganda, malaki na yung sweldo niya, maganda ang katayuan niya, ang ganda, lagi siyang nakakatanggap ng award, you know, that time. Pero napunta kami sa ministry, ay nag-quit din siya sa trabaho niya. So, nung inaisip mo yon, so maliit, naisip mo ba na, eto, maaasa tayo ngayon sa kakarampot na sweldo na ito? Opo, naisip ko po talaga yan. At, So, mindful ka doon. Opo. Alam So, ko po anong yan. plinano mo? Anong gagawin mo doon? Kung mawawala si Cynthia. Now, by the way, that time, nung si Cynthia ay nagtatrabaho, may anak na ba kayo? Meron na pong anak kami, si Pauline. Si Pauline. At saka, Saka si Pauline, tapos that time, yung lalaki. Hindi. sa kapitbahay po yun lalaki. Si Pauline po. At yun nga, nagkaroon kami, pinapili ko siya. That time kasi, nag-ano po kami ng katulong na naranasan din po namin nagkaroon ng katulong. Nagkaroon ka pa ng katulong? Opo. Alam mo, sabi ni Cynthia, yung sweldo mo, Opo. overtime pay niya lang yun. Totoo po yun, Pastor. Wow. Kaya nga po, Pastor, ako, marami pa nagsasabi sa akin eh. Bobo daw ako. Kasi bakit ko ba pinahinto yung aking misis sa pagtatrabaho? Yan ang gusto kong malaman. Yan ang gusto kong Yan ang gusto kong makarating sa tao. Kasi alam mo ba, natakot ang tao tungkol dyan. Yeah. Now, kaya magandang usapin ito kasi it involves your trust in God. And then, dapat makita ng mga tao kung ano ang ginagawa ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Yeah, totoo That's po the yun, point. Pastor. Ngayon, Oo. so kinonsider mo yon at alam naman ni Cynthia, kakarampot ito, anak mo na si Pauline, anak mo na raw si Tricia eh. Opo. Pinapaalala ni Cynthia. Oo. Okay. Now, syempre, nagagatas yun. Opo. That time po, ang gatas ni Pauline is anum. Mamahalin yun. Isa pong talagang mahal po talaga Mamahalin yun. Bakit naman napili nyo yun? Kaya Akala ko, Anum. Ewan ko. Si Chocolate pa Janet, yan. Chocolate pa yan that Yeah, time. yeah. At na-experience ko nga po, Pastor, talagang yung mamuhay ka sa pananampalataya na talagang, syempre, paano mo maitatawid yung iyong pamilya sa ganong kaliit na sweldo. Kaya nga, ang laki po ng pasalamat ko sa church kasi kung maalala mo, Pastor, na lagi mo sinasabi, manalangin tayo na magkaroon tayo ng extra income. Yeah. That time, Bago tayo pumasok dyan, ito muna mga kapatid. Kasi matindi ito mga kapatid. Talagang kumbaga sa parang ang nakikita ko rito, lalambitin ka sa sinulid eh. totoo po, Pastor. Pambihira mga kapatid. Ito'y kakaiba ito eh. Ngayon ko lang to narinig mga kapatid. Nakikita ko kung paano blines si Brother Noel, pero yung transition period, yun ang nakaka-nervyos, di ba? Tama po. Bihira. I'm telling you. I don't know kung siya ang pastor ko at ako makikinig sa sinasabi niya, hindi ko alam kung maniniwala ako. And so, nung nag-decide ka ng ganon, ura-ura ba, sinunod ka ni Cynthia na nag-quit siya, nag-resign siya sa trabaho?
Mahabang may proseso pa po, Proseso. Pastor. Ano yung So, ibig mong sabihin ng parang proseso? nagdadalawang isip siya na Considering na ang sweldo mo ay kakarampot. kakarampot po, Pastor. That time pa, siyempre, may loan pa, gano'n. May Siyempre, loan pa. hindi mo kasi, bihira po kasi sa isang sundalo ang walang loan. Yan ang Karampot yung sweldo, may loan pa. Ayan ang katotohanan po. Ang takbuhan po lagi ay loan. So, mahabang proseso po. Sabi ko, ipag-pray natin. Ipag-pray mo mabuti kasi tignan mo muna kung ano yung role mo. Sabi ko ganun. Mabuhay tayo Wow. tayo sa prinsipyo ng Biblia. Yun. Wow. Kasi kung mamumuhay tayo sa prinsipyo ng Biblia, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Wow. Sabi ko, hindi tayo pababayaan ng Maganda Panginoon. yung point na sinabi mo, tignan mo yung role mo. Tingnan mo muna yung role mo sa isang Yan pamilya. ang maganda doon. Yung role mo. Pag nalaman mo yung role mo, ay, it doesn't matter kung how much you're getting from the company. Yeah. How much you're receiving. You know, kung magkano yung sweldo mo. Pero ang pinakamaganda rito, magampanan mo yung role mo and the Lord will take care of you. Yeah, Amen. totoo po, Pastor. Yeah. So, yung pangyayaring katulad doon, so, gaano, sabi kasi ni Cynthia, talagang matinding battle talaga yung transition period ninyo. Opo, Now, Pastor. yung gaano katagal, gusto ko malaman, yung simula nag-usap kayo, paano ba kayo nag-usap? Siya ba'y sinigawan mo? Tumigil ka na! Gano'n. Hindi, Pastor, kasi ako ang lagi sinisigawan. Hindi pa, Pastor. Hindi pa, Pastor. Talagang, it takes, kulang-kulang 1 taon po, Pastor, na nagkaroon siya ng decision. Kasi, ipinapakita na ng Panginoon yung, yung mga pangitain na kinakailangan niya mag-resign sa trabaho. Ano, halimbawa? Ano yun? Naranasan po ni Puli kasi alam niyo po, bago po kami mag-asawa ni Sister Cynthia, ay pinagkatiwalaan na ako ng bahay. At si Pulin po ay nahulog sa second floor, doon sa hagdanan. Kaya may tama po yan dito. Pinagkatiwalaan ka ng bahay. Opo. So sa madaling sabi, bago kayo nag-asawa ni Cynthia, may bahay ka na. Opo, may bahay na po. Aba, so hindi ka na nangungupahan. Hindi na po. Yun ang isang malaking pagpapala ko po. Sumama naman si Cynthia sa iyo doon sa bahay na yun. Opo. Okay. So Actually doon na po. ipinanganak yung mga bata. Opo, Pastor. Alright. Opo. Okay. So talagang problema nyo na lang ngayon ay yung kakainin nyo sa araw-araw at gastusin nila Pulin sa ni Tricia. Opo, Pastor. Okay. Patapos, nakagat po siya ng aso. Tapos, si Tricia din po ay nahulog din po sa second floor, doon sa hagdanan din. Wow. So sabi ko ng ganon, nasa trabaho ka, nag-iisip ka kung ano nangyayari sa mga bata. Ako rin, nagsaserbisyo ako, nag-iisip din ako kung ano nangyayari sa bata. Kaya kinakailangan, mag-decide ka na. Sabi ko na Nakikipaggera ganon. ka, pero... Nakikipaggera ako, pinagtatanggol ko yung kapayapaan ng ating bayan, yung pamilya ko hindi ko maayos. So nakakahiya Thank you naman. for your ako. service. Diba? Paano Wow. aayos Yeah. ang Pilipinas kung Salamat pamilya ko sa- hindi maayos? Tama. Oh. Yan ang magandang prinsipyo sana ng mga sundalo. Opo, Hindi yung Pastor. puro ngaw-ngaw lamang doon sa akala mo kung sino ng mga nandoon sa matatapang pero yung pamilya magulo. Totoo po, Tama. Pastor. So paano yung transition period? Pumasok nag-quit na si Cynthia. Opo. Now, nag-quit, wala na siyang sweldo. So totally umaasa na lamang kayo yung pamilya doon sa kakarampot mong sweldo. Yeah, sa take home pay ko na lang po, Pastor. And by that time, because you have loan, magkano yung take home? Ay talagang nakikipagbunuan ka talaga, Pastor. Oh. At silang dalawa po ay hindi po sa breastfeeding eh. Talagang battle feeding po silang dalawa. Yeah. Oh, at Sino ang breastfeeding? Well, anyways, pero alam mo, sabi naman ni Pastor Bernard, nagtitiwala naman siya sa iyo. Nainiwala rin. siya naman sa'yo. kapuso ko po yan, Pastor, si Pastor Bernard. Kapuso ko. Mga igurot ba kayo? Oh, torogi. Yeah, okay. But anyways, so so makikita natin mga kapatid kung paano talaga pinagpala ang isang nagtitiwala. Opo, Pastor, opo. Magkasama yun eh. Tiwala, pagpapala. Opo. Hindi mo maiiwala yun pag pinag-usapan natin ng Diyos. Ngayon, so dumating na kayo sa punto na pumasok na kayo, doon na lang umaasa, and then, paano mo na itaguyod yun? Paano mo na ituloy-tuloy?
Okay? Yun nga po, Pastor. Biyaya lang po. Kasi sanay po siyang humawak ng pera, Pastor eh. Si Siyempre, Cynthia. opo, Yeah, totoo yan. At saka, sa totoo lang, siya po yung Ang hirap ng adjustment na yun. breadwinner po sa pamilya. Yeah. Ito po. Humahawak siya ng malaking pera kasi may sahod siya, ganon. Yeah. By the Tapos- time, Cynthia, alam ko nakikinig ka, paki-type mo lang nga dito kung magkano talaga yung take home mo sa loob ng isang buwan. Na kasi gusto kong makita ng maraming kapatiran para ma-challenge sila magtiwala sa Panginoon. Gusto kong makita kung magkano yung isinuko mo, no? At ipinagkatiwala mo sa Panginoon. Kayong dala ni Noel, nakipagkasundo ka, na yan ay, eto na. Eto lang yung, pinagkatiwala ko sa Panginoon, nagtitiwala ako sa Panginoon, na dito kami mamumuhay. Okay? Alright. Go ahead, Noel. Tapos, ganun nga po, ini-endorse nga rin po siya ng company nila. Nag-a-apply po yan sa abroad bilang isang electronics engineer din po. Uh-huh. Pero sabi ko ng ganon, sabi ko, ako naman ay madaling kausap. Sabi ko na ganon. Balik tayo sa Bible. Sabi ko na ganon, balik tayo sa Bible. Tapos dumating nga po yung pagkakataon, biyaya ng Panginoon, talagang malakas ako sa Panginoon, Pastor eh. Wow. Dinidinig ng Panginoon ang aking Kasi panalangin. alam ng Panginoon, sumusunod ka. Opo, Pastor. Gumagabay ka. Hanggang sa humantong po talaga na talagang nag-resign na po talaga siya. Mm. At nag-resign siya, of course, diyan ka talaga kakapit sa Panginoon eh, sa pamamagitan ng panalangin eh. Kasi Yeah. paano ko patutunayan bilang isang sundalo sa aking may bahay na kung saan ay kumikita ng malaking pera na dumating ako sa punto na pagre-resignin ko sa kanyang trabaho at mag full-time siya sa loob ng tahanan. Alam mo kung magkano ang sweldo niya nung nag-resign siya? Magkano? 2,000, year 2000, Opo. 35,000. Wow. Malaking pera po. Eh, Pastor. Take home yun, ha? Take home yun. Sana may Raptor na ako ngayon, ano, Pastor? Yeah. Just go ahead. So, ang ginawa mo, pinatunayan mo kay Cynthia na kaya mo siyang buhayin. Yeah, Pastor. Alam niyo Totoo po. mga kapatid, mahalaga ito. Kasi kagabi may kinakounsel ako eh. May kinakounsel ako kagabi. Ang sabi ng babae, hindi ko pwedeng pagkatiwala ang sarili ko, ang buhay ko sa kanya. Oh. Sakit, di ba? Tama po. Pero akalain mo si Cynthia, kaya don't take this lightly, Brother Noel. This is a strong statement eh. Akalain mo pinagkatiwala ni Cynthia yung buhay niya at inyong dalawang anak sa iyong word. Sa word mo. Tama. Tama po yun. Quit and I'll take charge. Parang ganun sinabi mo eh. Yeah. You quit your job, then I'll take charge. That's right. Ibibigay ko ang pangailangan nyo. And the reason why you said that, sapagkat may tiwala ka sa Diyos. Opo, The Pastor. Lord will provide. Yeah, that's See, true. because if you don't know Him, mahirap magbitaw ng ganyan ha. Totoo. May kalokohan yung kapatid. Yeah. Yan po Totoo sigaw po ngayon. Yan ang sigaw ng mundo ngayon eh. Oh yeah. Yeah. Yan talaga Napakahirap yun ideology. eh. Napakahirap. Napakahirap tanggapin yun. Mhm. Napakahirap. Akalain mo kapatid, 35,000 take home. Kaya nga sabi Pastor sa akin ng mga nakakausap ko, pag kinikwento ko yon, sabi ko bobo daw ako eh. Dahil bakit ko raw pinahinto yung aking misis na kumikita ng malaking pera. Oh, maliban doon, may insurance pa yun. Opo, Pastor. Mga benefits pa. Ang daming benefits pa yun. Totoo. May mga Christmas bonus pa yan. Marami pa siyang matatanggap. Mid-year. Groceries, Pastor. May incentives. Groceries. Could you imagine that? Yun ang mga bagay na hindi. I'm telling you, parang kung iba dyan, sasabihin sa iyo, sige, bahala ka na dyan. And then sunduin mo na lamang siya. Kasi alam ko, by that time, may sasakyan si Cynthia eh. Opo, Oh. may sasakyan po siya, Pastor. At the same time, may sasakyan din ako. So, hindi niya kaya tapatan yung Diyos ko eh. Yeah. Totoo. Yan ang pinakamaganda. Yeah. Alam niyo mga kapatid, eto ngayon ang magandang challenge dito na ginawa ni Brother Noel. Yung pang-challenge ni Noel, tapatan mo ang Diyos ko. Sige. Tama po yun. Alright. Maganda sweldo mo, professional ka, compared sa akin na corporal. Opo. Alright, sige. But it's not a matter of kung sino ka at sino ako. Yeah. Sino ang sinasandalan ko.
Tama, Pastor. Tapatan mo. yun. Tama. Sabi, matinding challenge ito, mga kapatid. Pambira. Mga kapatid, sa lahat ng mga listeners ngayon, this is very exciting. No? Yes. Hindi ito basta-basta, hindi madaling, hindi madali sa isang lalaki, sa isang tatay, nakakarampot ang sweldo, ihamunin ang malaking sweldo. Totoo po yan, Pastor. What do you think? Matindi Yan, po yan yan. nga po yung sabi nyo kanina. Nakadepende po lahat sa pagkakilala mo sa Diyos mo. Yeah. Hindi madali ito eh. Yeah. Pambira sa sabihin ko sa inyo. Talagang matutulala ka rito, mga kapatid. Pero, hindi po. Gusto kong tapusin to eh. Gusto kong makita nyo ang katapusan. Kasi, ano naman nangyari? Yan. Pero bago yon, meron muna. Alamin muna natin. In detail. So, Opo. kasi yun ang magandang marinig nila eh. Yung detalye. Hindi ba yung parang pantasya lang na parang nadapa ka, bigla kang pinagpala. Yeah. No. Yung sabi nga ni Cynthia, yung transition period talagang matinding battle yon. See? So, matindi yung kanyang matindi yung kanilang battle talaga, yung transition period nito. Sabi nga ni Cynthia, maliban doon meron pa silang meal, meron pa silang bigas, meron pa silang health, may transportation benefits pa. Akalain mo yung grabing benefits na yun, ano? Na sinurrender niya dahil lang lamang pagtitiwala niya sa iyo. Amen. Ang nakita ni Cynthia, pwede kang pagkatiwalaan ng buhay niya. Amen. Wow! Amen. Amen. So, by that time, pinakita mo sa kanya na ang Diyos mo ay dakila. Sa paanong pamamaraan naman ang ginawa sa iyo ng Panginoon? Sabi mo kanina, nagkaroon ka, narinig mo sa akin na nanalangin ako ng bawat isa sa inyo. Hanggang ngayon naman, mga kapatid, ganyan ang panalangin ko. At hanggang ngayon, hindi po ako sumusuko na kayong mga kapatiran ay magkaroon ng extra income. In fact, ngayon mga kapatid, ay meron akong ipinapasok sa inyong lahat. If you want business, ganito, napakasimple lamang. Yung commodities, yung pang-araw-araw na pangailangan nyo ngayon, kuhanin nyo rito, makipag-usap kayo rito sa church, kuhanin nyo rito, may ibibenta nyo mga kapatid na malaki sa labas. Komo to. Ito'y mga first class, mga kapatid, na pangangailangan ng tao. Pero sa konsumo ninyo, murang-mura, half of the price na makikita nyo sa palengke, matatagpuan nyo rito. Half of the price. Wow. Amen. Wow. Yeah, may kinuusap ko kahapon sa San Pedro. Sabi niya, kung gusto mo, Pastor, idiretso mo dito sa akin. Sabi ko, ano ko, loko? Maraming nangangailangan sa mga miyembro namin sa simbahan, dadali namin. Pero, sabi ko, dadalhin ko na. Wala namang problema. Wala namang problema. Pero binigyan ka ng Panginoon ng extra income. Opo, Pastor. Alam mo, Brad, na hindi mo wisdom yon. Wisdom ng Diyos yun. Totoo po, Pastor. Alam mo kung bakit? Dahilan sa unang decision mo na sumunod ka sa pamamaraan ng Diyos. Yeah. You see? So, anong klase namang income? Pakikwento mo lang sa amin. Ah, Marami nakikinig sa atin, Brad. alam niyo po, Pastor, maano po kasi ako sa pera eh. Hindi po ako basta-basta nagpapakawala ng pera kung hindi sadyang kailangan. Yun yung unang ipinapaano ko kay Cynthia na hindi yung gusto, kundi yung kailangan talaga. So talagang, alam nyo, marami pa akong karanasan para makalikom lang ng pera sa malinis na pamamaraan. Yeah. Yun ang maganda. Ako po, alam ng Diyos na, salamat sa Diyos na pinagkatiwalaan ko. Ano po ang pinagkakatiwala ng Diyos sa akin ngayon ay mula po sa pawis, dugo at pawis. Sabi, biyaya ng Diyos. At yun nga po, unang-unang blessing ko sa Panginoon ay nung nagsama na kami ni Sister Cynthia ay nung ako po ay isang sundalo ay hindi na po ako inilayo ng Panginoon. Unang-una sa church at sa aking pamilya. At blessing po sa mga napupuntahan ko pong opisina ay meron pong allowance. So, mula dun po sa allowance na yun, kahit kakonti lang po, Pastor, nakakatulong sa akin. At dumating din po yung pagkakataon na nakapunta po ako sa isang opisina na wala talagang napakalayo ng tindahan. At ang ginagawa ko po, alam mo, Pastor, ginagawa ko po, gumigising po ako ng umaga, namimili po ako ng saging, tapos pagdating ko po... saging? Yung saba po, Pastor. Tapos? Tapos, pag uwi ko ng bahay, himayin ko po yung saging, tapos ilalagay ko po yan, papakuluan ko na po yan habang naliligo Nilalaga ako. mo? Nilalaga ko yan, Pastor. Pag uwi ko, pagkatapos ko maligo, pagkatapos ko kumain,
nalaga na po yun. Ang lagaan ko pa no, Pastor, yung diuling pa. Diuling. Wala Diuling. pa. Wala eh. Can't afford eh. Arinola. Hindi yung Ay, ano po, kasirola, Pastor. kasirola. Kasirola. Oh. Arinola, okay. Kasirola. Yun. Yun po. Pagdating ko po sa opisina, dahil libre po ang kape sa opisina, nilalagay ko lang po yung saging doon sa lamesa ko. At nilalagay ko lang yung baso doon, Pastor. Tapos, pati yung CEO ko, bumibili sa akin. Wow. Hindi ko binabantayan, Pastor. Hindi mo binabantay yung saging. Nilalapag ko lang yan sa table ko. At Wow. yun nga po, pagka naubos na yung saging, kukunin ko na yung pera. So, sa maliit na bagay, ay natutuwa ako. Talagang malaking bagay yung, Pastor eh. Yung kumita ka lang ng 30 pesos. That time, Doon sa ganun. nilagang saging Doon na sa yun. nilagang saging. Yun, Wow. labas na yung puhunan mo. Aba, syempre. Tama nga naman eh. Oo. Kasi hindi malayo sa tindahan. So Malayo wala sa na tindahan. ipabibili. Ando na lang yung saging. Hulog ka na lang doon. Opo, yan po ay nangyari sa APMC. Ginawa ko po yan sa APMC. Kaya ako lamang po yung may tatak dyan. Tapos that time, sir, ang service ko pa ay yung bike. Nagbabike lang po ako ng Pastor. So, nakikita nila ako na nagbabike lang. Ay, talagang awak. Pagdating ko sa opisina, Pastor, pawis na pawis ako. Andiyan, lalatag ko na. Pero, isang araw, pinagpala ako ng Panginoon, Pastor. Akala nila, yung nagkaroon ako ng brand new na motor. Oh. Ayun yung kulay dilaw ko na yan. Yeah. Sabi nila, pabira, ang laki na kinikita mo pala sa saging. Ano? Tapos ayun na. Mula doon, tuloy-tuloy pa rin po. Kaya kinakatsyon ako na mga ano. Sabi, gayahin niyo yan si Goms. Tignan mo, saging lang, nakabili ng motor. Tapos ayun na nga, Pastor. Talagang yung prayer niyo po, pagkalooban talaga kami ng extra income, ay talagang tinugon ng Panginoon. Hanggang sa yung nangangalakal po ako dyan sa Baklaran, sabihin mo kung anong supplement ang gusto mo at Yun. ibibigay ko sa iyo. Kasama na dun yung intra. Kasama na doon yung Intra, Vita Plus, lahat. Diskarte talaga. Pupunta lang ako dyan sa Baklaran. Sabi, anong supplement ang gusto mo? Oh. Vita Plus? Magkano kuha mo? Sige, ibibigay ko sa 380. Magkano na yung sa 380, Pastor, may 80 pesos na ako dun sa isang box. Oh. Ayaw mo pa yun? Oh, yeah. Bag kung hanggang dinala ko po yan sa GHQ. Na yung supplier po ng Vita Plus sa akin na kumukuha. Oh. Wow. Bag yan, Pastor. Kaya hanggang ngayon, namigay nga ako ng mga bag ng Vita Plus eh. Kaya, mula doon talaga, hanggang sa talagang nakaipon sa office allowance, ganun. Tapos libre pa yung gas namin, libre pa yung meal namin, ganun. Talaga nakikita mo, yung pagpapala ng Panginoon eh. Baka meron kayong tanong pwede kayo. May nakahanda na po talaga. Oh, yeah. Baka may essential oil ka. Essential oil. Kuha mo naman ako medyo Bukas mura na lang. hanapan ko yan. Magkano ang presyo? Yung galing Egypt pa. Baka naman baka naman maibigay ninyo ano yan? Kahit kanola oil. Kanola oil, yan. Minola, wala mo minola. Okay. Sige, tuloy mo. So, yun ang naging yun yung meron pa sinasabi si Pastor Louie, lactopappy raw. Lactopappy, Pastor. Yeah. Talaga. Yeah. At sabihin mo lang, Pastor, kung ano supplement na ibibigay ko sa iyo. Hanggang sa, talagang nagpe-pray din ako sa Panginoon. At alam niyo po, hindi ko na unawaan yun. Nagsimula lahat yan sa tithes and offering. Wow, Sa that's totoo lang, it. Pastor. Diyan ako pinagpala sa tithes and offering. Yeah. Alam mo kung bakit sabi ng Bible maliwanag He will open the windows of heaven. Yeah, opo. You see, ang pinakamaganda yung iyong pananaw na buksan ng Panginoon. Totoo. Sabi Okay. nga ng Panginoon, subukan mo ako. Yeah. Ay, sabi ni Erap, wag mo ako subukan. Pero yan ko. Talagang nagbibigay ako. Hindi naman ako kalakayang magkumita, pero masaya ako. Ibinibigay ko yung para sa Panginoon. At siguro nakikita rin ng Panginoon yung desire ko. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, patunayan ko sa sarili ko, patunayan ko sa Panginoon, nakarapat dapat akong tumanggap ng pagpapala. Hanggang sa dumating na nga po, Pastor, yung binigyan din ako ng pagkakataon ng Panginoon na magdala ng frozen meat.
Yeah, yan, nakita ko na yan. Process. Medyo bigla, fellowship natin, pastor, bigla ako nawawala. Yeah. Kasi nagdi-deliver ka. Nagdi-deliver ako. Yeah. Kasi pag Pagkagaling nagpaalam mo ng ako, GHQ noon, Opo, pastor. nasa likod na ng motor mo yan. Opo, pastor. Parang Opo. nakakarton, nakabox. Opo, pastor. Alright. Lagi duguan nga yung motor ko na yan eh. Pero alam niyo po, dyan, talagang napakabait ang Panginoon sa akin pagdating sa extra income. Alam niyo po ba, hanggang sa GHQ, nagdi-deliver po ako, may hawak po ako na dalawang karinderya, ako po nagsusupply sa kanila. Pastor, yung isang box na ganun kumikita ako ng 500 doon. Oh, 500. Dalawang patong po kasi yung pastor wow. Dalawang patong. So kung yung isang box na yon, yung isang buong box, may 1,000 na ako. Yeah. By the way, sinasabi ni Brother Dennis Quaresma, mabuhay ang aking cousin. Angkol! Mabuhay ang taga-Aurora, Angkol! Ano sabi mo sa call? Angkol! Okay, akala ko sa call. Okay. Alright. Opo, pastor. Yan Alright. talaga nga. So, 500. Yeah, So 500. is that every day? Minsan po, every other day. Depende po kasi. Minsan, araw-araw po, pastor. Talagang, kaya yung financial ko po, pastor, talagang kahit madumi akong tignan dyan, may pera ako. Wala naman akong hindi naman ako nagnanakaw Yeah. Sabi ko naman ako So, madumi nagnanakaw yung damit mo, pero hindi madumi yung puso mo. Opo, hindi naman ako Wow. nagnanakaw. Kaya nga, sabi ko nga ng ganun sa Panginoon, sabi ko, Panginoon, sabi niyo nga, pastor, habang umuulan, magtawag ka pa ng ulan. Ayan, nandiyan na yung pagpapala. Sabi ko, Panginoon, kailangan ko pa, gusto ko pa, pagkatiwalaan mo ako ng extra income. Wow. Opo, ganun po yung nagiging ko. Nakikinig si Brother Marvin. Nasa Amerika yan, pero sabi niya, this is a wonderful discussion. Wow. Ang bihira. Oh. Yeah. Salamat, Brother Marvin. Yeah. So, ituloy mo yan. So, kumikita ka, and then, could you imagine, yung kita mo doon sa frozen meat, Opo. okay, iba pa yung kita mo doon sa mga supplements. Opo, pastor. Opo. Wow! Kaya, alam niyo po, pastor, ang unang sasakyan, nakita niyo naman po yung sasakyan ko nung binata pa ako yung owner. Yeah. Owner. Nagamit ko yun eh. Opo, pastor. Ginamit ko yun. Tapos, binenta namin yung owner. Tapos may nag-offer sa akin ng isang chariot, yung Mitsubishi. Yeah. Sabi ko, gwapo to. Alam mo, Pastor, biyaya ng Panginoon, hindi ako na problema doon Winidrawhan ko lang yun Hindi ako nag-loan hindi ako nag-loan para madaling sabi, mabili lang yung sa mga kinikita mo sa ganun, na nag-quit si Cynthia from 35,000 na salary may plus benefits, nag-quit siya sa ganun, and then umasi sa kakarampot na sweldo mo, pagkatapos nagkaroon ka ng mga sidelines, Opo, tama? Tama po, Sidelines, and then nakasave ka ng pera. Opo, Pastor. Nakapagbangko ka. Opo. Tapos bumili ka ng sasakyan. Good night, mga kapatid. This is really the hands of God. Yeah. You know, Totoo po, Pastor. matindi to. This is, hindi mo aasahan na samantalang may sweldo na, Cynthia, nandiyan na, pero nagtiyaga ka sa mga ganun. Opo. At isa pong in-apply ko po, Pastor, yung prinsipyo mo na sabi mo po na dapat ang humahawak ng budget ng tahanan ay lalaki. Oh, good. Isang battle natin yan, Pastor. Palagay ko. Pastor, isang battle natin yan. Battle na naman yan. Yeah. Matinding battle yan. Isang battle po yan, Pastor. Nung narinig ko po yung prinsipyo nyong yun, sabi ko, ako pala dapat na may hawak ng kaban. Sabi ko na gano'n, akin ang ATM. Kaya po yan. Pastor, talagang, ano ang pangangailangan natin sa bahay? Good. So, nagsimula po ako, Pastor, ako ang bumibili. Talagang Ikaw ang namamalengke, ang ibig sabihin. Ako ang namamalengke ng kung ano, mga groceries, mga ganon. At naging nakasanayan na namin yan, Pastor. Mula dun sa katuruan mo na
ako dapat kaya ang may hawak talaga ng pressure, Pastor, ako talaga may hawak na pressure. Kasi dapat ko Tinanggap mo yung pressure Yeah, na yun. Pastor, Kasi totoo yan. napakahirap kay Cynthia Jun. Opo, Kay Pastor. Cynthia Jun. Dati siyang may pera, Yeah. ngayon wala na siyang hawak. Opo. Tapos kinuha mo pa yung ano, na sana, kahit pa paano sana, pag namalengke siya, makakuha man lang siya doon ng kahit konti, you know. Opo, Pastor. Kakaltasin ng Opo, konti opo. sa pamalengke, you know. Pero inisip mo rin ba na nangangailangan din siya ng mga pangangailangan labi ng babae? Opo, you know? Pastor. Binibigyan mo rin siya. Sinama mo ba yan sa budget? Opo, Pastor. Kasi pag ako'y nagbigay ng ng budget na po, Pastor, alam ko naman sobra na yan eh. Sobra po yan. So mula po doon sa budget na binibigay ko. Bakit mo nasabing sobra? May listahan ka ba ng mga bibilin? Opo, Pastor. Matindi mga kapatid. Ito maganda. Kasi Sinasabi ko, naranasan this is ko, really Pastor. budgeting. Opo, This is really Pastor. budgeting. So alam mo ang kailangan nila araw-araw. Opo. And then sa bawat kailangan nila, may nakaalaan na doon na amount. Amount na sobra. So alam mo na Oo. kung magkano amount ang Opo. kailangan nila. Opo. And then pinasusobrahan mo kasi alam mo naman na may konting pangailangan din Opo, Cynthia. Pastor. Kailangan niya mga kapatid. Kailangan niya mag-ukay-ukay, Pastor. Tapos bagot pa yan, Pastor, kung sakali man na ma-overdraft, gano'n, Pastor, may reimbursement yan, Pastor. So, kung dun sa budget ay binigay ko sa kanya, Nag-abono si Cynthia. nag-abono siya, may reimbursement yan. So, yung reimbursement yung kinakailangan kong ibigay sa kanya. Wow. So, savings niya yun, Pastor. Alam ko naman savings niya. Mula doon sa binibigay ko sa kanya. Alam mo may savings siya. Alam ko may savings, Pastor. Alam ko may Yeah. savings. Kaya nga, nung sabi nga magkano naman ang binibigay mong pamalengke ni Cynthia? Sabi ko, 2,000. Nagsimula po kasi kami, Pastor, sa 2,000. Mm. 2,000. Ulam lang. Yeah. Lahat. Akin lahat. Groceries. Basta lahat. Akin. Weekly yun for marketing. Yan sabi ni Cynthia. Weekly for marketing. Yeah. Pastor, ako naman ay pinatunayan ko na mamalengke rin ako ng araw eh. Sa 4 kami, bumili ka ng 1 kilong baboy eh. Ilang kainan mo na rin yun. So, mula doon, Pastor. So, yun nga po ang isang napakaganda doon na talagang nakita ng Panginoon yung desire. Yung desire ko. Actually, Pastor, hindi kami pinagpala nung siya ay trabaho eh. Tatahasan kong sinasabi yan, Pastor. Hindi tayo pinagpala nung ikaw ay may trabaho. Pinagpala tayo nung sumunod ka sa programa ng Panginoon. Yeah. Actually, sinabi ni Cynthia yan. Apo. It's a matter of obedience. Yeah, totoo, You Pastor. see? Kaya sabi niya, cursing if you disobey, blessing if you obey. Opo, Pastor. Yeah. At lagi kong sinasabi sa kanila, sabi ko, hindi pa tayo ginutom ng Panginoon. Yun. Wow. Amen. 3 beses tayong kumakain sa isang Amen. araw. So, alamin lang ninyo kung ano yung pangangailangan ninyo. Huwag yung gusto, kasi yung gusto natin, walang katapusan ng gusto ng tao eh. Yeah, Sabi ko na ganun. At isang sako ang pera mo dyan, mauubos yan kung Tama pupunta sa gusto yan. Kahit na papera pa yan ng Oo, mga presidente. kahit pera pa ng kapitbahay, kunin mo yan, mauubos yan Yeah. sa kagustuhan mo. Kaya sabi ko nga kay Sister Cynthia, sabi ko, magtiwala ka sa Panginoon. Wow. Magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi ko na gano'n, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga, may nakausap pa nga po ako niyan, Pastor eh. Kasi sila po rin po, Pastor, hindi naman sa pinagmamalaki. Ito talaga ay biyaya ng Panginoon. Hindi ko po sila pinag-aral sa public school. Wow. Yung pang matindi dyan. Opo, Pastor. Yung pang matindi dyan. At ito po yung sabi po sa akin ng, ewan ko, maliit ang Diyos niya eh. Sabi sa akin, gumabay, enlisted ka lang. Huwag mong ilalagay sa private school yung anak mo dahil hindi mo yan kaya. Sabi ko, hindi mo ba pagtatapos yan kaya mo? Mag-apply ka ng scholarship. Sabi ko, hindi ko kaya ng scholarship. Pampira, sabi ko, kaya ko yung pag-aralin na Wow, sa man. private school. Sabi ko na gano'n. Hindi, kaya nga sinasabi ko ako matalas ako magsalita eh. Talaga sabi ko gano'n, hindi ko kayo pinakain ng nakaw na pera. Tama. Tama. Wala akong pinakain sa inyo. Tama. Alam niya ng Diyos. Kaya mamuhay tayo, buhay isang sarhento. Huwag tayo mamuhay ng isang opisyal. Ako isang sarhento. So mamuhay tayo ng buhay ng isang sarhento at makita natin yung pagpapala ng Diyos.
At nakita niyo naman, talagang sabi ko nga sa Panginoon, biyayan. Salamat. Alam niyo po, napakalaking bagay ang church sa aking pamilya, Pastor. Yeah. Wow. Amen. At ako nga, sabi ko nga po, lagi ko ang sinasabi, kahit nga po sinasabi, kung wala po, alam niyo po sa totoo lang, kung wala po ako sa church, matagal na po akong patay. Fertilizer. Fertilizer na po ako. Alam mo, maganda yung sinasabi rito ni isang comment dito. Sabi niya, totoo yun, Pastor, na kahit nasa abroad, malaki ang sahod, pero malaki po ang kulang sa pamilya kung wala ang isa sa mag-asawa. Maayos talaga kung sa Panginoon nakasandal. Amen. No? Alright. So, by that time, sa lahat ng ginawa mo, kasi medyo kinakapos na tayo ng oras. Well, anyways, mga kapatid, pasensya nyo kung sumobra tayo ngayon sa oras sapagkat medyo ang diablo nakialam sa pasimula. Kaya pala nakialam ang diablo sa pasimula no? Nag-inflict siya ng ibang wisdom sa mga operators. But anyways, ang point dito, mga kapatid, is this. Eto na ngayon, nangyari na sa inyo yan. Talagang nakita natin kung anong ginawa ang ginawa ng Panginoon, bunga ng pagsunod mo sa Kanya. Okay? Now, makita niyo mga kapatid, so nasa corporal to sergeant ka nung nag-aaral na sila Pauline. Pero hindi sila nag-aaral sa Public school, public Pastor. school, kundi sa private school. Alright? Ngayon, hanggang sa makatapos sila ngayon, si Pauline na ini-interview na para sa kanyang trabaho, di ba? Opo, Pastor. Oo. Talagang sure na yung kanyang trabaho Opo, So, Pastor. depende na lamang po yan kung talagang papayagan mo yan. But anyways, alam ko naman may maganda talagang plano, may magandang mangyayari. Ngayon, sa ngayong nangyayari ngayon sa inyo ngayon, ano yung pinakang highlight na pagpapala ng Panginoon sa buhay mo bilang pagsunod? Kasi nakita naman po natin mga kapatid, by the way, si Cynthia, Sunday School teachers, maayos na nanay. Kaya ko nang sabing maayos na nanay, kita ko ho sa paglaki ng dalawang anak. Ang maayos na nanay, makikita nyo sa paglaki ng kanyang mga anak. Never na nakita ko po ang kanyang dalawang anak na si Pauline at saka si Tricia. Tricia po. Yeah. At saka si Junior. Si Tricia, ano? Yung Ito kapitbahay dalawa ito. namin. Never na nakita ko to nag-involve sa mga chismisan or mga kamunduhan. Apa, yan po. You see, nakita ko na ito'y parang barkada ni Cynthia. Totoo po. See, nakita ko ito. At nakita ko, ngayon, sabi ko nga kay Noel, sinasabi ko kakaiba na ang kilos ni Pauline ngayon. Opo, Talagang sabi ko, matured na siya. So, talaga siguro si Intea magkakaroon siguro. Bakit na pa? Pastor, yung license to carry ko, na-renew na. yung permit to carry mo Na-renew niya. Delikado si Intea. But anyways, okay, biro lang yun mga kapatid. Yun naman, sama lang ho yun sa mga biro. But anyways, so ngayon, nakita ko lahat ng yan. So sa madaling sabi, mga kapatid, one family na kayo sa iisang mind. Opo, Pastor. You see? And that is the mind of Christ. Okay? Amen. Now, ano ngayon ang highlight ng blessing ng Panginoon bilang iisa na kayo sa pamilya? Isang highlight ng Panginoon sa amin ngayon ay para-parehas kaming nasa ministry rin, Pastor. At yun nga po yung sinasabi ko sa aking dalawang anak sa aming dalawang anak na tignan nyo yung katapatan ng Diyos sa aming buhay. Yeah. Hindi yan mana-mana. Sabi ko gano'n. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi yan mana-mana. Tama. Depende yan sa iyong pananampalataya at pamumuhay bilang isang Kristiyano. Wow. Kasi sabi ko ng ganon, Tama yun. Gandang point yan. kung kayo, nakita nyo, ano man ang gusto nyo, bagamat yung kailangan nyo, na ipoprovide. Diba? Ayaw nyo, bukas kayo ng ref, pag ayaw nyo ng ulam, luluto kayo ng gusto nyo. Kasi lahat sila magaling magluto. Kaya nga, mabuti nauna, na-detect ako may diabetic Kasi kung ngayon, pare ang kain ko Kaya sabi ko sa kanila,
ayusin nyo yung relasyon nyo sa Diyos. Yeah. Kasi ako'y naniniwala, hindi ko naman kayo pinagbabawalan magpamilya. Yeah, Ko. yeah. Darating Ako siyempre dyan. ngunit kung gusto nyo Paliwanag magkaroon, yan. Nakikinig ngunit, si Ronin Tea ngayon. Ah, Hindi mo pinagbabawalang magpamilya. opo, Ronnie. Aprobado na daw ng sa akin sa pulis. Okay na, permit to carry. Kaya nga sabi ko na gano'n, pagbutihin nyo, ayusin nyo yung relasyon nyo sa Diyos. Kasi napakaganda yung mamuhay ka sa totoong pagpapala ng Diyos. Talaga makikita mo yung kasiyahan dyan. Unang-una yung relasyon natin sa Diyos. Yeah. Ganun. Wow. Sabi, kung gusto nyo magkaroon ng maayos na relasyon magkaroon ng maayos na buhay, ngayon pa lamang, ayusin mo na. Anong That's dapat right. yung gawin? Sumunod na kayo. Sumunod lang kayo ng sumunod. Sumunod lang kayo ng sumunod. Kung ano yung pinapangaral sa church, patungkol sa mga kabataan, Yeah. at patungkol sa pag-aasawa. Kasi sabi ko nga kay Pauline, isang araw mag-aasawa ka na. Hihiwalay ka na sa akin. Ayokong makisama ka sa bubong ko. Kasi pastor, yun nga rin ang iniisip ko eh. Ano ang reaction ko kapag may ibang tao na nasa bubong ko? Yeah. Totoo Oh, yan. ako, totoo yan. At ako, salamat sa Panginoon. Talagang, nung ako'y binata, ang itinatanim ko, sinasabi ko lagi sa Panginoon, bigyan mo ako ng sariling bahay. Ayokong makitira sa aking biyanan. At magiging biyanan. Tama Ha? yun. Yun ang, yun nga sinasabi, kasi, kung tignan ko po yung pagpapala ng Panginoon sa akin at kay Sister Cynthia, tingin ko parang hindi ako karapat-dapat eh. Sino ba ang isang sarhento na magkakaroon ng pagkakatiwalaan ng Diyos ng ganitong bagay? Yeah. And by the way, si Brother Noel po ngayon ay nakatira siya sa isang kasama niya doon sa kanyang isang business na apartment, mga kapatid, na 4 floors, di ba? 4 floors with how many rooms? 4 rooms po. 4 rooms, mga kapatid. At merong business Commercial po. Sa commercial room sa baba. Apo. You see, na ilan yon? Dalawa po. Dalawa, mga kapatid. At doon po yan ang galing lahat sa kanyang sinasabi. Wow. Amen. Yeah. Kaya, biyaya lang ng Panginoon, Pastor. At unang-una, siyempre, sabi ko nga po sa inyo, kayo po ang impluensya ng aking buhay. Kasi hindi naman po ako magkakaganito kung wala pa rin po kayo na nagtuturo eh. Amen. Kaya nga po, malaking pasalamat ko na nagsimula po akong magpamilya. Kasama ko po kayo. Amen. Amen. Pero hindi ko alam. Kasama ko po kayo, Pastor. Hindi ko alam yun kasi wala naman nung bayad yung kasi wala. Kasi Alam niyo mga kapatid, yung makita ko lamang na ganito, grabe na ho ang kasiyahan ko. Yeah, grabe ang kasiyahan ko. Alright, that's good. Yun ang pinaka-highlight na meron ka ngayong pamilya na umaani. Ako'y naniniwala na ngayon, bagamat, of course, hindi pa rin mawawala na meron kayong differences, you know. Pero I don't think yan ay mabigat. Minsan nagkukwento ka sa akin, pero parang away bata lang. Parang hindi lang nabigyan ng lollipop, parang hindi ka lang pinapasok ni Cynthia minsan sa isang kwarto. But anyways, ang pinakang maganda nito, mga kapatid, meron kang isang pamilya. Si Brother Noel ngayon ay merong isang pamilya, may isang asawa, may 2 anak, na kasama niya, na anumang oras hugutin niya, kasama niya, yung magkaroon sila ng saya bilang isang pamilya at maglingkod sa Panginoon. Kasama niya, yung 2 bata, nakikita po natin, tumutugtog. You know, tumutugtog. Si Cynthia, Sunday school teacher. I'm telling you. Si Noel, anytime na sabihin ko, may lakad tayo, kasama kami. You see, now, something na kayong buong pamilya, wala kayong boss sa labas na pagpapaalaman nyo. Lalong-lalo na kung ang boss ninyo ay unbeliever pa. Totoo, Pastor. Yun They ang will not blessing. approve yung mga lakad mo na spiritual. Tama, right. Pastor. It is something, mga kapatid. Pero tignan nyo, yung pasimula niya po, mga kapatid, ay napakaliit. Pero kung kasama nyo ang Diyos doon sa maliit na yon, everything will become bigger Amen. and bigger and bigger and bigger. Kaya ngayon, mga kapatid, wala pang katapusan ang pagpapala nila. Amen. Nagbubuhos Amen. pa.
yung kanyang anak si Pauline on deck para bumiyahe sa isang lugar para bigyan siya kasi nakaabang na ho yung trabaho niya eh. Hinihintay na siya. Tapusin lang tong Pang-demonyo. Hindi, language. Yeah. Exam. See that? So, napakatindi mga kapatid. Napakatindi ang blessing ng Panginoon. Pero bago yan, may nakalaan lang na tanong si Gusto mong ituloy yun? Actually, sir, nasagot na po lahat, sir. Okay. Ano sana yung tanong mo? During that time, sir, siyempre, di ba, parang maganda yung nila, yung pagsasama, and tulad nga sabi ni Sir Noel kanina, parang during that time ba, sir, sa kalagitnaan ng pagsasama nyo, yung transitional period, is there a time na sinabi ni Ma'am Cynthia, nagkaroon ba kayo ng sumbatan? Maraming beses yan. Yan. Kasi yun siya sabi mo kanina, Sir Noel, na parang pinapaliwanag mo sa kanya na by the grace of God, Sigurado during that time, sir, yun yung pinapaliwanag mo po sa kanya. Opo. Yan po. Totoo Siguro po yan. sa panahon na nagkulang ka, sabi ko na sa iyo eh. Totoo po, Pastor. Pero yung ang pinakamaganda nun, si Noel, hindi siya sumuko. Opo. Yeah, po. Talagang sabi niya, nakiklib ako sa Diyos ko, alright. Sige, tapatan nyo ang ginagawa ng Diyos ko. Yeah. Amen. You see? So, ano ang katapusan? Sabi ni Cynthia, purihin ng Panginoon. Amen. Yun ang sabi ni Cynthia, purihin ng Panginoon. Kaya may maganda ring may maganda ring comment si Sheila Ramilio, asawa ni Pastor RJ. Maganda yung comment niya. Sabi niya, amen po, kailangan po ang husband ang mag-lead for the family based on the Word of God. Totoo yan. Kaya mga kapatid, let your husband in closing, tayo po yung magtatapos na, kasi medyo malaki na yung overtime natin. Tayo po yung magtatapos na. Pero ang pinakamaganda po nito, na lesson makikita po natin dito, you should allow your husband, give him always the chance to rule your family. No? Para makita po natin yung pagpapala ng Panginoon. Hayaan niyong siya ang mag-exercise ng command ng Panginoon sa inyong pamilya. Because there is the blessing There is the blessing. Medyo nauna nga lang ko talaga yung iba. Kita nyo, nagkita silang dalawa ni Cynthia, malaki na ang sweldo ni Cynthia, pero nung sila nagsama pa, alright, ang trabaho mo ngayon, pag wala ako, alagaan mo ang ating mga anak, bantayan mo. Lahat po yun nangyari. Akalain mo, ang isang napakaliit na sweldo maghamon sa pinakamalaking sweldo, wala pa. Sabi nga ni Cynthia, overtime pay niya lang yun. Yung sweldo mo na yun. Pero anong nangyari ngayon? Mga kapatid, kung bibilangin mo yung pagpapala ngayon ni Brother Noel, ilan ang paupahan mo ngayon maliban dun sa maliban dun sa iyong Villamor. Ang tawag mo doon? Transient, Pastor. Transient. Maliban doon. Meron po sa pinagsama, 2 po. Sa GSU, 1 po. Dito sa Katipunan po, 4. Akalain niyo. Sa Villamor po, bukod po doon sa kasi yung transient po, Pastor, sarado na po last year pa. Yeah. So, meron pa akong isang paupa na isang lapo sa amin ng kapatid ni Cynthia na nasa Canada po, na yung isang paupahan din po doon, Pastor. Wow. Tapos, meron po sa Merville, Pastor. Wow. Kalahin niyo po yan, mga kapatid. That's something, you know. Amen. That's a blessing. Kaya mga kapatid, ngayon ang pinakita ko po sa inyo, mga kapatid, ay kung paano, kasi, you know, pag nakikinig kayo ng mensahe, para bang pantasya lang. Mm-hmm. Pero ngayon nagsasalita ho yung nag-apply ng mensahe. See, na hindi po pantasya, yung po talaga ay totoo kung i-apply po natin. God blesses people who obeys His word. Amen. Wala ho ditong pantasya. Makatotohanan po ito, mga kapatid. Kaya maraming salamat, Brother Noel, at dito sa ating, kung i-review mo yung ating mga comments dito, napakaraming nagpapasalamat sa iyo na narinig yung patotoo. Yes. No?
And maraming salamat din sa mga kasama po natin dito ngayon. Bagamat medyo wala silang wala silang hindi sila nagkaroon ng chance na makapagtanong. Pero I hope na-enjoy po natin Yeah. yung programang ito, Amen. mga kapatid. Amen. Ano po? Nasagot na rin naman na po ng mga sinabi niya. Yeah. Yung maaaring itanong, Yung nasagot mga na rin. naiisip yung Yes. katanungan. Sagot na rin po Nasa ng sagot na testimony. na Yeah. Okay. Kasi good. one spirit kami, Pastor. Wow. Yeah. So, So, once you- amen, Yeah. mga kapatid. Kaya, Kapito. yun ang sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Kita nyo, kasama ko lamang po yan. Kasama ko lamang po yan si Noel. At pagka nakita nyo po sa atin, parang napakaligalig, napakabiro, mga kapatid. You know? But, alam nyo, kita nyo, punong-puno ng pagpapala ito, mga kapatid, mula sa Amen, Panginoon. amen. No? Kaya, maraming salamat sa lahat po na nakinig po ngayon. Last word, Brother Noel. Last word. Maraming salamat mga kapatid at lagi po natin ilalagay ang pagtitiwala natin sa Diyos. No? Wala pong hindi po mahirap, hindi po maikli ang kamay ng Diyos na abutin ang ating pangangailangan. Magtiwala, sumunod lamang po tayo sa salita ng Diyos at of course, mag-submit tayo sa pastor natin. Kasi hindi po tayo pagpapalain ng Panginoon kung sa pastor pa lamang natin ay hindi po tayo marunong mag-submit, no? So, salamat pa mga kapatid at sana may natutunan po kayo sa akin. Bagamat one bar na lang ako, mga kapatid. Maraming salamat and God bless us all. Alright. Kayo. Mga short words lang na pagpapaalam, okay? Muli po, sana po marami po ay natutunan dun sa testimony ni Sir Noel at nawa alam ko naman ay marami po nagpapasalamat dyan sa mga live viewers po natin at sana nga ay yung mga natutunan po natin dito ay mai-apply din natin sa sarili nating pamilya. Yun lamang po. Ayun, ako rin ay gusto magpasalamat po sa inyo sa mga nanood at ganoon din kay Kuya Noel, po sa kanya pong buhay at sa kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Yun po yung nakita kong pinaka-clue doon. Kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, lahat ng pagpapala na nakahanda para sa atin, ibubuhos talaga ng Panginoon para sa atin. Amen. Talaga magtitiwala lang tayo. Maraming salamat po sa inyo. Amen. Thank you, Sir Noel. And totoo po yun. Lagi po lang natin tatandaan, talagang pangunahin talaga ang Diyos po sa pamilya. Hindi po natin pwede i-left out. And for all the fathers, ito po yung magandang testimony. And I'm praying and I'm hoping na sana lahat po tayo mga tatay ay matuto tayong tumayo at gampanan yung papel natin as it is written in the Word of God. Maging tatay po tayo. God bless you all and thank you for tuning in. Alright, maraming salamat at sabi ni Brother Marvin here, amen sir, thank you Sir Noel for sharing your encouraging testimony. Thank you Pastor Jao, lahat ng mga nandito, Baptist Lunch staff, thank you. Alright, and ganun din naman si Brother Noel, sabi ni Pastor Louie, nagpapasalamat siya, okay? Alright, and man, I'm telling you, great testimony, great na kapahayagan mga kapatid ng pagpapala ng Panginoon. Alright? Now, gusto ko lamang po, meron lamang po akong pwedeng, meron lamang po akong warning mga kapatid. Merong gumagawa ng site para sa akin. Huwag kayong maniwala doon. Okay? At profile, wala ho yung picture ko doon. Okay? Now, meron lamang kong iisang profile mga kapatid. At huwag kayong maniwala kasi ngayon mismo ay ina-add si Maki doon sa profile na yon. Okay? Huwag kayong maniwala doon mga kapatid. Sabihin nyo, maligtas ka sana kayong mga gumagawa ng kalokohan. Okay? At ganyan ang isang kalokohan sa media. Kaya let's be careful, okay? Tatanungin niyo po muna ako kung ako 'yon. Okay? Bago kayo mag-join, bago kayo maniwala, tanungin niyo muna ako bago kayo mag-join. Kasi meron nang gumawa niyan na ano ba 'yon? Tumawag sa iyo or nag-message sa iyo. Sa iyo rin, nag-message na ako raw ho ay nanghihingi ng ano ba 'yon? Ng tulong sapagkat meron akong foundation. Wala ho akong foundation mga kapatid. Ang foundation ko po is the Word of God. Yeah, yan po ang foundation ng aking Christianity. Okay? So mag-iingat po tayong lahat mga kapatid. Alright, this is Friday, the end of the week, no? And mga kapatid, alam ko naman Sabado, yung the 7th day. Pero mga kapatid, ang programa natin nagtatapos ng Friday.
But mamayang hapon, I'm sorry, mamayang gabi, wag niyong kakalimutan. In fact, after this, may programa pa po, kaya tinitigil po natin. Sapot may programa pa po si John Hill. Meron pa pong programa sa Sharjah. At marami po tayong mga kapatid na nakikinig po doon. At merong service, may service po sila every Friday sa Sharjah. Okay? I think si brother, nakontak mo na ba? Dubai. Opo, pero nandun siya sa San Pedro. Yung mission nila. Si Mord. Mord. Nasa San Pedro siya. Mission nila sa Dubai. Dubai yun. Okay. Alright. Anyways, so patuloy niyo po ipanalangin yung gawain po doon. At nandyan si Radley sa gawain doon po, mga kapatid, sa ating gawain sa Sharjah. And ako'y naniniwala na patuloy na pagpapalaan niyo ng Panginoon. At ngayon, kung magkakaroon ng pagkakataon, maybe next week, ay makakapunta doon si Brother Mord at magtitipon kayo dyan. Kayo mga taga Sharjah, magtitipon-tipon kayo dyan. No? At 3 days lang. So, hindi niya aabutin, mga kapatid. Kasi, anyways, ano man. But, again, nag-warning po ako sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga ano pa mang ibang site na ino-open sa akin. Profile, and pag dinagdag kayo, tanungin nyo muna ako kung ako yon. Okay? Alright. And again, huwag nyo kakalimutan ang gawain po natin sa linggo. Kita nyo naman po, alam nyo mga kapatid, wala ho tayo dito. Lahat ng araw na pinangingiling natin dito mga kapatid, lahat ng araw na yan ay para sa Panginoon. Walang special day na sabihin natin ito'y Sunday is special. No, lahat po yan is special para sa Panginoon. Ginagamit po natin yan para sa Panginoon. Okay? Alright, so mga kapatid, huwag niyong kakalimutan sa mga members, get involved in soul winning. Let's get more people. And last Sunday, we had 526 first-time visitors. So, let's get more this coming Sunday. No? Let's invite more watchers. Alam niyo, napakarami mga tao po ngayon nangangailangan ng salita ng Diyos at kinakailangan po sila makapanood ng atin pong live stream. Let them join our virtual and actual service, mga kapatid. Okay? And pagpalain tayo ng pansalat ng narinig po natin. Okay? Bago po yan, bago tayo magwakas, ito po ang pagbibigay pugay sa atin pong mga frontliners. See all the wounded, hear all their desperate cries for help, pleading for shelter and for peace. Our comrades are suffering. Come, let us meet them at their need. Don't let a wounded soldier die. Come, let us pour the oil. Come, let us wind the hurt. Let's cover them with a blanket of His love. Come, let us break the bread. Come, let us give them rest. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Obeying their orders, they fought on the front lines for our king, capturing the enemy's stronghold. Weakened from battle, Satan crept in to steal their lives. Don't let a wounded soldier die.
Come, let us pull the oil. Come, let us bind the hurt. Let's cover them with a blanket. Alright, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagsubaybay. And enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier die. Let's minister healing to them. Don't let another wounded soldier